Our Father, who loves us, thanks for saving us from eternal condemnation by the sacrifice of Jesus. When we were sinners, we were supposed to go to hell, you loved us first, and you died us at the cross. We always give thanks to you because you redeem our old sin forever and ever, and making us your son and giving us true hope. And today we gathered here to listen your word and to obey your word. Please open our mind and ears so we can understand and obey and apply your word in our lives. If there are brothers and sisters who are not able to attend today, please take care of them and restore their faith. We hope we have all fellowship in your grace. This time, may the Holy Spirit guide us. We pray in Jesus' name who save us. Amen. Mark chapter 10. Mark chapter 10, verse 46 to 53. Okay, Mark chapter 10, verse 46 hanggang 53. Basahin po natin sabay-sabay. At dumating sila sa Jericho. Habang ililisanin niya ang Jericho kasama ang kanyang mga alagad at ng napakaraming tao. Isang pulubing bulak, si Bartimeo na anak ni Timo, ay nakaupo sa tabi ng daan. Nang marinig niya na iyon ay si Jesus na taga Nazaret. Nagsimula siyang magsisigaw at magsabi, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. At sinaway siya, marami na siya'y tumahimungit, siya'y lalong nagsisigaw, anak ni David, mahabag ka sa akin. Tumigil si Jesus at sinabi, tawagin ninyo siya. Iwanak nila ang lalaki, bulak na sinasabi sa kanya, matuwa ka, tumayo ka. At tinatawag ka niya, pagkahagis sa kanyang balabal. Nagmamadali siyang tumayo at lumapit kay Jesus. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo? Sinabi ng lalaking bulak, Laboni, ibig kong muling makakita. Sinabi sa kanya ni Jesus, umayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Agad na nakbalik ang kanyang paning at siya'y sumunod sa kanya sa daan. Today, we're gonna learn about si Bartimeo, who met Jesus, si Bartimeo. There is another Bible about this event, Lucas chapter 18. Verse 35 to 45. Lucas chapter 18, verse 35 until 45. Let me read. Nang malapit na siya sa Jericho, isang bulak ang nakaupo sa tabi ng daan na namamalimos.
At nang marinig niya ang maraming tao na dumaraan, nagtanong siya kung ano ang ibig sabihin ko nito. Sinabi nila sa kanya na dumaraan si Jesus na taga Nazaret. At siya ay sumigaw, Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Siya ay sinaway ng mga nasa unahan at sinabihan siyang tumahimik. Subalit siya ay lalong nagsisigaw, anak ni David, maawa ka sa akin. At si Jesus ay tumigil at ipinagutos na dalhin ang tao sa kanya. Nang lumapit ito ay kanyang tinanong, anong ibig mong gawin ko sa iyo? At sinabi niya, Panginoon, ako sana'y muling makakita. Sinabi sa kanya ni Jesus, tanggapin mo ang iyong paningin. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya at kaagad na tinanggap niya ang kanyang paningin at sumunod sa kanya na niluluwalhati ang Diyos. Nang makita ito ng buong bayan ay nagbigay puri sila sa Diyos. Maraming tao ang nakilala ni Jesus noong narito siya sa mundo. Hindi tinalikuran ni Jesus ang mga humingi ng tulong sa Kanya. Ang lahat ng humingi ng tulong kay Jesus ay tumanggap ng Kanyang sagot at nalutas ang kanilang mga problema sa buhay. Kasama ni Jesus ang mga mahihirap, bulak, may sakit, at mahihirap sa lipunan. Mula sa katotohanan nito, maaari tayong magtiwala na sasagutin ni Jesus ang ating pagtawa. Sa pamamagitan ng larawan ni Jesus na muling binuhay ang mga patay, malalaman natin na ililigtas ni Jesus ang ating mga kaluluwa. Sa pamamagitan ni Jesus na nagpapagaling sa mga may sakit, malalaman natin na gagawin niyang matuwid ang ating mga spiritual na problema. At sa pamamagitan ng larawan ni Jesus na pinapakalma ang hangin, maniniwala tayo na papatahimikin ni Jesus ang galit at kalungkutan na bumabagsak sa ating mga puso. So, ang lahat ng mga salita at kawa ni Jesus na nakasulat sa Biblia ay nakasulat para sa atin. Kaya, sa pamamagitan ng mga salitang ito, malalaman natin na bibigyan tayo ng Diyos ng parehong biyaya at kapangyarihan. So, today topic is about Bartimaeus. Ang kwento ni Bartimeo. Si Bartimeo ay isang bulak at pulubi sa Jericho. Bulak at pulubi. Siya ay nabubuhay ng pinakamahirap na buhay. Bulak at pulubi. Ang larawan ni Bartimeo na bulak at pulubi ay ang ating spiritual na larawan bago tayo naligtas. Kami rin ay bulak sa katotohanan ng Biblia. Tama po ba? So, before we receive salvation, although we read and listen the salita ng Diyos, we are not able to understand. We were bulak at pulubi. At miserable ang buhay namin gaya ng mga pulubi. Masasabi natin na ang ating spiritual na kalagayan dati ay katulad ng sa bulak na pulubi na si Bartimeo. Kayunpaman, nakilala ni Bartimeo si Jesus at pagkatapos nito, nakaranas siya ng mga kamangamanghang
pagbabago sa kanyang buhay. Luke chapter 18, verse 35. Lucas chapter 18, verse 35. Basahin po natin sabay-sabay. Nang malapit na siya sa Jericho, isang bulak ang nakaupo sa tabi ng daan na namamalimos. Habang papalapit si Jesus sa Jericho, si Bartimeo ay nakaupo sa gilid ng daan. Ang dahilan kung bakit nakilala ni Bartimeo si Jesus ay dahil nakaupo siya roon noong panahon iyon. Naintindihan po ba? Kung si Bartimeo ay hindi pa nakaupo roon noong panahon iyon, hindi niya makikilala si Jesu Kristo. Tama po ba? Yeah. Siya ay isang pulubi. Hindi lang siya nakaupo ng araw na iyon. Malamang doon siya nakaupo palagi. At tumaan si Jesus sa daang iyon. At nakilala ni Jesus si Bartimeo. Usually, the beggar boy, pulubi. Where is the pulubi? Usually, at the Jollibee, outside, or McDonald's. There is the pulubi. So they ask pera. Yeah, like that. See Bartimeo also there when Jesus passing by. Ang ating our lives, ang ating pang-araw-araw na buhay ay pag-ulitin ng mga ordinaryong buhay. Tama po ba? School, company, church, home, school, home, church. Ngunit, kung minsan, sa ordinaryong pang-araw-araw na buhay, mayroong isang kamangamangang pagkakataon na baguhin ang ating buhay. Ganito si Bartimeo. Laging nakaupo doon si Bartimeo. Always, same place. So, sa pang-araw-araw na buhay na iyon, nakilala ni Bartimeo si Jesus. May mga nakatagong pagkakataon sa ordinaryong pang-araw-araw na buhay na maaring pagbago ng ating buhay. Sa halip na sabihin na makakatakbo ko ang Panginoon sa isang special na araw o na mabubuhay ako para sa Panginoon sa isang special na araw. Ito ay sa pamamagitan ng mga ordinaryong araw na makakatakbo natin ang Panginoon at sa pamamagitan ng mga ordinaryong bagay na magagawa natin ang mga kamangamangang bagay para sa Panginoon. Si Bartimeo ay namumuhay ng isang ordinaryong buhay. Umupo siya sa parehong lugar kaya ng dati at nakilala niya si Jesus. Where is your position sa iglesia? Where is Father's group leader? He always at the back of the main hall, like that. Where is a mother's group leader? She always sit down right side or left side. So usually we can find the brothers and sisters sa church. Where's the brother? Where's brother
That's example. Where's Brother John? Hindi ko alam. No one knows. This is not a good faith life. Si Bartimeo, always, he is always same place, always. So, most of people know where si Bartimeo is. Like that. Maraming pagkakataon na binibigyan tayo ng mga kamangamangang pagkakataon kapag sinunod natin ang salita, namumuhay ng tapat araw-araw. Ang ordinaryong pang-araw-araw na buhay ay lumilika ng mahahalagang pagkakataon sa harap ng Diyos at lumilika ng pagkakataon pwedeng baguhin ang ating buhay. Ang Diyos ay hindi nangangailangan ng isang special na araw, kundi ay nais na tayo ay mamuhay tulad ng mga Kristiyano sa ating pang-araw-araw na buhay. At binibigyan tayo ng Diyos ng mga pagkakataon na baguhin ang ating buhay sa pamamagitan ng ating pang-araw-araw na buhay. Si Bartimeo ay nakaupo rin sa tabing daan noong araw na iyon gaya ng dati. At ganap na binago ng Diyos ang buhay ni Bartimeo sa pamamagitan ng pang-araw-araw na buhay na iyon. Kung paanong nakilala ni Bartimeo si Jesus habang nakaupo sa gilid ng daan. Tayo rin ay dapat laging maupo sa gilid ng daan kung saan madadaanan ni Jesus. Ang pagtarasal, pagbabasa ng salita, at pag-meditate ay dapat na maging karaniwang mga aspekto ng ating buhay. Ang fellowship at pagsasama-sama ay dapat na maging ordinaryong sa ating buhay. Attending church, fellowship, and attending the Bible seminar, and the Sunday, Wednesday fellowship, and summer retreat, New Year retreat, this is our ordinaryong sa ating buhay. Ito ay tulad ng pag-upo sa gilid ng kalsada kung saan makakahanap natin si Jesus. Kaya, sa ating pang-araw-araw na buhay, dapat tayong laging maupo kung saan maaaring magpakita si Jesus. Ang palaging nagdarasal, palaging nagbabasa ng Biblia at nagsusumikap na magsama-sama ay lumilika ng pagkakataon na baguhin tayo. Next verse 36 and 37. Lucas chapter 18, verse 36 and 37. Basahin po natin sabay-sabay. At nang marinig niya ang maraming tao na dumaraan, magtanong siya kung ano ang ibig sabihin nito. Sinabi nila sa kanya na dumaraan si Jesus na taga Nazaret. Si Bartimeo ay bulak. Bulak. Hindi niya makita ang mga taong dumadaan. Gayunpaman, pinahintulutan ng Diyos si Bartimeo ng pagkakataon na makilala si Jesus. Hindi nakikita ni Bartimeo, ngunit naririnig niya. Tama po ba? Dahil
nawalan siya ng paningin, maaaring mas umunlad ang kanyang pandinig kaysa sa ibang tao. Right? Special hearing skill because he is a bulag. He can listen very well. Hindi tulad ng isang mga araw, narinig niya ang ingay ng grupo na naglalakad. Alam niyang may kakaibang nangyayari at nagtaka siya at tinanong kung ano ang nangyayari. At narinig niya na si Jesus ay dumaraan. At nagsimula siyang umiyak nating tahimtim at tumanggap ng biyaya. Alalahanin na si Bartimeo ay bulag. Bulag. Siya ay nakaroon ng isang napaminsalang kapansanan. Bagamat mayroon siyang physical na depekto, hindi ito naging hadlang upang makilala niya si Jesus. Dahil binigyan siya ng Diyos ng ibang paraan para makilala si Jesus. Hindi nakikita ni Bartimeo, ngunit naririnig niya. Ang napaminsalang kapintasan ni Bartimeo ay hindi naging hadlang upang makilala niya si Hesus Kristo. Kapag naalala natin ito ay may mapupulot tayong aral. This is an important lesson. Marami tayong naririnig na dalhin habang tayo ay nangangaral ng Ebanghelyo. Maraming excuses. Ang taong ito ay pagod sa trabaho at nahihirapang makinig sa salita ng Diyos. Ang babaeng ito ay may maliit na anak at mahirap para sa kanya na marinig ang salita ng Diyos, Bible seminar. Ang taong ito ay hindi nakikinig sa Bible seminar dahil ang trabaho ay natatapos ng uli. So, nakakatakot tayo ng iba't ibang situation habang nag-ebanghelyo. Gayunpaman, nakilala ni Bartimeo si Jesus sa kabila ng napaminsalang kahirapan ng pagiging bulag. Ang mga paghihirap natin ay hindi maging hadlang upang makilala natin si Jesucristo. Ginamit ni Bartimeo ng lubusan ang mga pamamaraan na ibinigay ng Diyos. So, nahanap niya si Jesus sa pamamagitan lamang ng pandinig. Only hearing. So, nagsimulang sumigaw si Bartimeo nang marinig niyang dumaraan si Jesus ng Nazaret. So, isang kamangamanghang pagkakataon ang ibinigay kay Bartimeo. Please imagine, si Jesus ay dumadaan. Ngayon, si Jesus ay dumadaan. Lumapit si Jesus ng napakalapit. Very near. Si Jesus ay dumadaan. Si Jesus na narinig lamang niya ay dumaraan sa harapan niya. Very near, close. So, alam ni Bartimeo na ito ay isang kamangamangang pagkakataon na ibinigay sa kanya at nagsimula siyang sumigaw upang sakupin ito. Kahit ngayon, sa sandaling ipinangaral ang salita, dumaan si Jesus sa ating harapan. You know? Yeah.
dumaan si Jesus sa ating harapan. Kapag ipinangaral ang Ebanghelyo, may pagkakataon na malutas ang mga problema ng ating kaluluwa. Kung paanong si Bartimeo ay nabingyan ng pagkakataon, si Jesus ay patuloy na dumaraan sa ating mga buhay. Lalo na kapag nakikinig tayo sa salita ng Diyos, kapag ang ating mga puso ay nagising, determinado, at handa na gumawa ng bagong resolution, si Jesus ay dumaraan malapit sa ating harapan. Did you feel this one? When you listen the words of God, it touched your heart. You feel new resolution for your faith life. This is the evidence Jesus is near. Kaya, kapag nakikinig tayo sa salita ng Diyos, hindi natin dapat patikasin ang ating mga puso. Don't close your mind. Kapag nakinig ka sa salita, nakikisama at ang kaloobang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay nandyan sa iyong puso, dapat mong malaman na si Jesus ay dumaraan. Like this, isang pagkakataon ang dumating kay Bartimeo. Si Jesus ay dumadaan. Kung pag-aalalan mo ang buhay ni Jesucristo, makikita mo na ito ang kanyang huling landas. It was last chance. Bakit po? Dahil si Jesus ay aakyat sa Jerusalem upang mamatay sa krus. Iyon ang huling landas ni Jesus. It was his last journey. Ito ang huling pagkakataon ni Bartimeo. Yeah. Hinawak ni Bartimeo ang mahalagang pagkakataon niya. Kung pinalampas niya ang pagkakataon niyon, siya ay gumagawa ng pinakakamangamangang pagkakamali. Hinawak ni Bartimeo ang pagkakataon at tumanggap ng biyaya. Yeah. Desperado niyang hinawak ang pagkakataon at tumanggap ng biyaya. Bible says, huwag mong ipakyabang ang kinabukasan sapagkat hindi mo alam kung ano ang dadalhin ng isang araw. And Bible says, subalit, sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Yeah. Hindi kinagarantiyahan tayo ng Panginoon ang bukas. Bukas is not ours. We don't know. Nabubuhay tayo ngayon na maaring ang ating huling araw. Kung bibigyan tayo ng araw na tinatawag na bukas, ito ay biyaya ng Diyos. At nagpabala ang Biblia na malapit ng magsara ang pinto tungkol sa kaligtasan na bukas sa atin. Lucas chapter 13. Lucas chapter 13 verse 25.
Lucas chapter 13 verse 25. Basahin po natin sabay-sabay. Kapag tumayo na ang may-ari ng bahay at may sara na ang pinto, magsisimula kayong tumayo sa labas at tutuktok sa pintuan na magsasabi, Panginoon, pakbuksan mo kami at siya'y sasagot sa inyo. Hindi ko alam kung saan kayo nanggaling. Matapos isara ng may-ari ng ng bahay ang pinto, hindi na ito magbubukas muli. May araw na magsasara ang pinto ng kaligtasan, like the Noah's Ark. Who closed the door of Noah's Ark? He is God. And nobody can open it again. Like this, may araw na magsasara ang pinto ng kaligtasan. Balang araw ay magsasara ang pinto ng pagkakataon para mabuhay tayo sa Panginoon. Ang araw na lumipas si Jesus ay ang huling pagkakataon ni Bartimeo. It was his last chance. So, dapat nating tandaan na ang bawat ordinaryong araw na ating ginugugol ay maaaring ang ating huling pagkakataon na mabuhay sa Panginoon. That's why, dapat nating samantalahin ang pagkakataon niyo. You must catch the chance. There is a Bible seminar, right? And many fellowship like this. The Bible seminar ay maaaring ang huling pagkakataon. How about the summer retreat? Yeah, we planned 2025 summer retreat. But ngayon, ang summer retreat ay maaaring hindi na gaganapin muli. We don't know. Dahil tayo ay nabubuhay sa mga huling araw. So, dapat tayong mabuhay sa pag-iisip na ang araw na ibinigay sa atin ay ang huling araw. Bible says, kung makagayo'y tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong mabuti, ngunit hindi nila ako matatakbuhan. Right? Kahit iyak ka ng iyak, may oras na hindi ka makukuha ng pagkakataon. Tumarating ang sandali na nawawalan tayo ng pagkakataon. Kaya dapat tayong magpasya na samantalahin ang pagkakataon at mamuhay sa Panginoon sa bawat araw na maaaring huli na natin. Okay, next verse. Lucas chapter 18, verse 36 and 37. Lucas chapter 18, verse 36 and 37. Basahin po natin sabay-sabay. At nang marinig niya ang maraming tao na kung ano ang ibig sabihin ito, sinabi nila sa kanya, tumaran si Jesus, taga Nazaret. Yeah. Sinabi ng mga tao na tumaran si Jesus na taga Nazaret. Taga Nazaret. Ako, taga Laguna. Taga Calauan. Like this. Taga Nazaret. Ang pananalitang Jesus ng Nazaret, taga Nazaret ay tumutukoy sa rayon kung saan nanggaling si Jesus. Kayong pa man,
Ang ekspresyong ito ay naglalaman ng intention ng panloloko. There's some intention. Taga Nazareth. Taga Nazareth. Because ang mga tao ay nakaroon ng preconception tungkol sa Nazareth. Ang Nazareth ay isang rehiyon ng Galilea dahil nabuo ang Galilea sa paligid ng isang lawa. Ang lupa ay maganda. Maganda. Kaya nagkaroon ng maraming pagsalakay ng ibang mga tao at maraming nagkaroon ng digmaan sa lugar na iyon. Maraming digmaan. Kaya habang ang mga iba't ibang klaseng tao ay nanirahan sa lugar, ang dugo ng mga Hudyo ay hindi napanatili. You understand? Naintindihan po ba? Maraming digmaan. So, taga Nazareth means, hindi pure Hudyo. Their blood was mixed with other Gentiles. Taga Nazareth. Hindi 100% Hudyo. Kaya, minamalit ng mga Hudyo ang mga tao mula sa Galilea, Nazareth. Inakala ng mga Hudyo na ang isang propeta ay hindi maaaring magmula sa Galilea. Juan chapter 7, verse 52. Juan chapter 7, verse 52. Basahin po natin sabay-sabay. Sila ay sumagot sa kanya, ikaw, taga Galilea rin? Siyasan mo at iyong makikita sa Galilea ay walang lumitaw na. Yan. Ang mga tao ay nakaroon ng mga pagtatangi. Preconception. So, ang pananalitang Jesus ng Nazareth, taga Nazareth ay sinadya upang kutyahin si Jesus. Like they mock this taga Nazareth. Kayonpaman, hindi iniisip ni Bartimeo na siya si Jesus ng Nazareth. Sumigaw si Bartimeo, Jesus, anak ni David. He didn't say, anak taga Nazareth. Anak, Jesus, anak ni David. Anak ni David. Sabi ng mga tao na si Jesus ay Jesus taga Nazareth. Ngunit si Bartimeo ay may pananampalataya kay Jesus sa kanyang puso. Ang terminong anak ni David. Anak ni David ay nangangahulugan ang ipinangakong Mesiyas. Anak ni David means Mesiyas. At pamilya ang mga Hudyo sa mga turo tungkol sa anak ni David, ang Mesiyas. Ito ay dahil lagi nilang nalaman ang tungkol sa Mesiyas sa sinagoga, simbahan. So, si Bartimeo, isang bulak na pulubi, ay malamang na lumaki na nakarinig ng mga kwento tungkol sa Mesiyas. At tiyak na siya ay lubos na naghihintay para sa Mesiyas. At malamang na marami siyang narinig tungkol kay Jesus. Many rumors he listened already. Pinuhay niya ang mga patay. Pinatahimik ang hangin at unos. At
ginawa ang himala ng pagpapakain ng 5 tinapay at 2 isda. Siguradong narinig ni Bartimeo ang kwentong ito. Very interesting kwento. Ito ay isang kwento tungkol sa pagpapagaling ni Jesus sa mga mata ng isang bulag. Talaga, he healed bulag. Ako bulag. Siguradong nasa isip ni Bartimeo ang kwentong iyon dahil bulag siya. Kaya, si Bartimeo ay nakaroon ng pananampalataya kay Jesus sa kanyang puso. Kaya, si Bartimeo ay sumigaw ng walang pag-alinlangan, Jesus, anak ni David. He shout, Jesus, anak ni David. Ang iba ay panuya na tinawag si Jesus na taga Nazaret. Taga Nazaret. Hindi propeta. Taga Nazaret. Gayunpaman, para kay Bartimeo, si Jesus ay anak ni David, ang Mesiyas. Si Bartimeo ay mayroon ng pananampalataya kay Jesus sa kanyang puso. Jesus, anak ni David. Inisip ni Bartimeo na matatapos na ang kanyang pagdurusa kapag dumating na ang Mesiyas. Kaya, lalo niyang hinintay ang Mesiyas. It's also same for us. We have a lot of suffering and hardship in our lives. That's why, what is our true hope? Second coming of Jesus. Glorification, transformation, eternal life. It is our true hope. Si Bartimeo ay isang bulag na pulubi. We also bulag na pulubi in this world. What is our true hope here? Wala. We are isang bulag na pulubi. Kaya naman, tiyak na masasabik siyang naghintay sa Mesiyas. Kung ang isang tao ay mayaman at comfortable, walang dahilan upang maghintay para sa Mesiyas. Because he had lahat. Ngunit, miserable ang buhay ni Bartimeo. Siya ay nabuhay araw-araw sa pamamagitan ng pagmamakawa at namumuhay ng hindi comfortable bilang isang bulag. Hindi comfortable. Ang kanyang malungkot na buhay ay lumikha ng kanyang pagnanais para sa Mesiyas. So, he really looked for the coming of Mesiyas. Ito pa rin sa kasalukuyan. May mga problema, sakit, at galit sa ating buhay. Hindi kami kasing lusong ni superpower. We are not Superman. At usually walang pera. Kung hindi ka nababayaran dahil nakakaproblema ang iyong kumpanya, wala kang magagawa kundi ang mag-alala sa iyong kabuhayan. Tama po ba? This month, walang salary. Ang buhay natin at ang buhay ni Bartimeo ay hindi masyadong makaiba. Almost the same life. Tayo rin ay nabubuhay sa mahirap na buhay tulad ni Bartimeo. Ngunit ito ay gawain ng Diyos. Ang dahilan ay para mapanapik ang mga tao sa Mesiyas. Ganito si Bartimeo. Ang buhay ng bulag na pulubi
na si Bartimeo ay hindi comfortable, nakakapagod at mahirap. Gayunpaman, ang madilim at malungkot na buhay ni Bartimeo ay nagpapataas ng kanyang pagnanais para sa Mesyas at ito ay naging dahilan sa kanya upang makilala ang Mesyas. Gayon din, ang madilim, hindi comfortable, mahirap, masakit at malungkot na mga pangyayari sa ating buhay ay lumilikan ng pagnanais para sa Mesyas at pananabik sa pagdating ng kaharian ng Panginoon. Kung tayo ay busog at comfortable, ang ating pananampalataya ay magiging mapurol. Kung ang buhay sa mundong ito ay maginhawa at walang mga problema, walang dahilan para maghintay ang mga tao sa pagdating ng kaharian ng Panginoon. Gayunpaman, ang ating pagod, mahirap at madilim na buhay ay sabik nating hintayin ang pagdating ng kaharian ng Panginoon. Nang marinig ni Bartimeo na si Jesus ay dumaraan, hindi siya nagdalawang isip at sumigaw. Immediately, Jesus, anak ni David. Sinabi ni Jesus na ang taimtim na sigaw ni Bartimeo ay pananampalataya. Sinabi sa kanya ni Jesus, tanggapin mo ang iyong paningin. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So, ang ating pananampalataya ay dapat ding taimtim. Taimtim. Ang matinding pananampalataya ni Bartimeo ay nakatulong sa kanya na malampasan na ang mahirap na kalagayan na kanyang kinaharap. But, nang sumigaw ng malakas si Bartimeo, sinaway siya ng mga tao. Gayunpaman, si Bartimeo ay may desperadong pag-asa, kaya siya ay sumigaw ng mas malakas sa kabila ng pagsalungat ng mga tao. Sinabi ni Jesus na ang taimtim na iyon ay ang pananampalataya. Who can get salvation? Those who really want to receive salvation, he can get the salvation. That's why, tanggapin mo ang iyong paningin. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Nakatanggap ng sagot si Bartimeo dahil sumigaw siya ng may desperado na puso. May isang paraan lamang para makatanggap tayo ng biyaya mula sa Diyos. Isang paraan. Ito ay nangangailangan sa atin na sumigaw para sa biyaya ng Diyos. Mga awit, chapter 34. Psalms, chapter 34. Psalms chapter 34, verse 6. Basahin po natin sabay-sabay. Ang abang taong ito ay dumaing at ang Panginoon sa kanya'y nakinig at iniligtas siya sa lahat niyang mga ligali. Yeah, he cried out, and the Lord heard him and saved him.
Ang ginawa namin ay simple at ang ginawa ng Diyos ay komplikado at mahirap. Ang ginawa namin ay sumigaw at ang ginawa ng Diyos ay narinig niya ang aming mga panalangin at gawin ang mahirap na gawain ng pag-iligtas sa amin mula sa problema. Isa lang ang dahilan kung bakit tayo iniligtas ng Diyos. Dahil sumigaw kami. Ito ay pagsisisi. Psalms chapter 81. Mga awit chapter 81 verse 7. Psalms chapter 81 verse 7. Basahin po natin sabay-sabay. Ikaw ay tumawag ng nasa kaguluhan at iniligtas kita. Sinagot kita sa lihim na dako ng kulok. Sinubok kita sa tubig na Meriba. Selah. Yeah. Ikaw ay tumawag ng nasa kaguluhan at iniligtas kita. Yeah. Malinaw at simple ang ginawa namin. Sumigaw kami sa aming paghihirap. Nagsisi na tayo sa ating mga kasalanan. Kaya, sinagot tayo ng Diyos at iniligtas. Bible says, kayo'y tatawag sa akin at kayo'y lalapit at dadalangin sa akin at tiringgin po kayo. Hanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. You will pray to me and I will listen to you. You will seek me and find me when you search for me with all your heart. With all your heart. Buong puso. Kapag taimtim tayong sumisigaw, sinasalubong tayo ng Diyos. May gusto ang Diyos sa atin. Kayo'y tatawag sa akin. Si Bartimeo ay sumigaw ng taimtim at hindi nagpahuli o sumuko. Sinamantala niya ang pagkakataon. Kaya't natanggap ni Bartimeo ang biyaya ni Jesus. Sino ang makakatanggap ng kaligtasan? Sino po? Yan. Ang mga aktibong tumutugon sa salita ng Diyos at may tamang saloobin ay maligtas.
with whole heart. But Bartimaeus, he received the salvation. Kaya sinagot siya ni Jesus, ano ang sinigaw ni Bartimaeus? Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Maawa ka sa akin. Very simple. Maawa ka sa akin. Kapag nalaman natin kung gaano tayo kalaki sa mga makasalanan sa harap ng isang banal na Diyos, lahat tayo ay walang ibang pagpipilian, kundi sisigaw. God, please save me. Give me a chance. If you save me, I want to live only for the glory of God. Panginoon, maawa ka sa akin. Sa pamamagitan lamang ng sigaw na ito, maunawaan ng mga tao ang kahulugan ng krus. Without repentance, nobody can receive the salvation. Bartimaeus. Hindi siya nawalan ng pag-asa at sumigaw ng higit pa hanggang sa sumagot si Jesus. Nagkaroon siya ng pananampalataya at sa wakas ay nabuksan ang kanyang mga mata at nakita. At ano ang ginawa niya? His eyes were healed. Finally, he's able to look everything. Oh, now I see everything. And what did he do? Hindi siya tumakbo, pauwi, pagkatapos niyang imulat ang kanyang mga mata. Mark chapter 10. Marcos chapter 10, verse 52. Mark chapter 10, verse 52. Basahin po natin sabay-sabay. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pumayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Agad na nagbalik ang kanyang paningin at siya'y sumunod sa kanya sa daan. He didn't go to his home. Immediately, he followed Jesus on the road. Siya'y sumunod sa kanya sa daan. Matapos gumaling ang kanyang mga mata, hindi siya tumakbo pauwi. Ngunit sumunod kay Jesus. Siya ay unang gumaling sa kanyang physical na karamdaman. Ngunit higit na biyaya ang ibinigay sa kanya pagkatapos niyang sumunod kay Jesus. Ang mas malaking biyaya ay ang pagtanggap ng kaligtasan ng kaluluwa sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Kristo. Healing, also grace of God. But what is true grace of God? Eternal redemption, salvation, forgiveness of sin. Ang ating pananampalataya ay maaaring magsimula sa isang physical na pangangailangan. Example, if I attend church, I can eat lunch without payment.
like that. But, yeah, puede kumain, libre. Ngunit, hindi tayo dapat manatili doon. After healing his mata, he followed Jesus. Attending church can give you some solution for physical life, but you must go faster, more, until the salvation. And the true Christian life begin after the salvation. So, tulad ni Bartimeo, dapat nating sundin si Jesus at mamuhay habang tumatanggap ng higit pang kamangamanghang spiritual na biyaya. Here, Lucas chapter 18, verse 39 to 40. Lucas chapter 18, verse 39 and 40. Basahin po natin sabay-sabay. Siya'y sinaway ng mga nasa nahan at sinabihan siyang tumahimik. Subalit siya'y lalong nagsisigaw, Anak ni David, maawa ka sa akin. At si Jesus ay tumigil at ipinakutos na dalhin ang tao sa kanya. Nang lumapit to ay kanyang tinanong. Huminto si Jesus sa kanyang daan nang marinig niya ang sigaw ni Bartimeo. At inutusan niya silang dalhin siya. Si Bartimeo ay bulag. Hindi niya makuha ang kanyang tindig. Tama po ba? He doesn't know where to go. Wala man lang siyang tumpak na information tungkol sa kung nasaan si Yesu Kristo. So, kailangan niya ng tulong ng ibang tao. Alam din ni Jesus na kailangan niya ng tulong. Kaya, inutusan niya na dalhin siya. At lumapit siya kay Jesus sa tulong ng iba. Ito pa rin ngayon. May mga tao sa paligid natin na gustong maligtas tulad ni Bartimeo. At inutusan tayo ni Jesus na dalhin sila. Dalhin mo sa akin ang iyong kapitbahay. Tama po ba? Dalhin mo ang asawang babae mo sa akin. Dalhin mo ang asawang lalaki mo sa akin. Dalhin mo ang iyong kaibigan sa akin. Dalhin mo ang mga magulang mo sa akin. Palagi nating naririnig ang tinig na ito ng Panginoon. Please don't block your ears. This is the voice of God. Ang Panginoon ay nagsasalita sa iyo. Dalhin mo siya sa akin. Dalhin mo siya sa akin. Ang mga taong nakakasalamuha ko sa aking pang-araw-araw na buhay at ang mga tao sa paligid ko ay isa pang Bartimeo na iniutos ng Panginoon na dalhin natin. Let's go. Mark chapter 10, verse 50. Mark chapter 10, verse 50.
Mark chapter 10 verse 50. Basahin po natin sabay-sabay. Pagkahagis sa kanyang palabal, nagmamadali siyang tumayo at lumapit kay Jesus. Para kay Bartimeo, ang kanyang balabal ang magiging pinakamahalagang pag-aari niya. Ang mga damit sa panahong ito ay medyo mahal. At balabal. Ang balabal ay hindi lamang isang bagay na isusuot. Ngunit isang kinakailangang bagay na maaaring magsilbing kumot sa gabi. Like a blanket set. Blanket. Balabal. Gayunpaman, si Bartimeo ay papunta na upang salubungin si Jesus at ang kanyang balabal ay hindi comfortable. Kaya, hinubad niya ang kanyang balabal at pumunta kay Jesus. Sa pamamagitan nito, makikita natin kung gaano siya seryoso. Napakalinaw ng mga prioridad ni Bartimeo dahil tinalikuran niya ang pinakamahalagang bagay sa kanya at tumakbo kay Jesus. Kaya't kinilala ni Jesus ang kanyang pananampalataya. Maraming tao ang nakikinig kay salita ng Diyos. Gayunpaman, maraming tao ang hindi makapunta kay Jesus dahil sa kanilang balabal. Hindi ako makakapunta sa Bible seminar dahil dito. They have maraming balabal. Hindi ako makakapunta sa summer retreat dahil dito. Dapat nating talikuran ang anumang bagay na humahat lang sa pakikipakita kay Jesus. So, dapat tayong maging malinaw sa ating mga prioridad sa ating buhay ng pananampalataya. Dapat tayong dumalo sa mga Bible seminar and Sunday, Wednesday service, and self-fellowship, mga retreat. Doon natin dapat marinig ang salita ng Diyos. Itinapon ni Bartimeo ang kanyang balabal at lumapit kay Jesus. Mark chapter 10 verse 51. Mark chapter 10 verse 51. Basahin po natin sabay-sabay. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo?" Sinabi ng lalaking bulak, "Laboni, ibig kong muling makakita." Ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo? Yeah. Maraming bagay ang kailangan ni Bartimeo. Si Bartimeo ay isang pulubi. Gayunpaman, si Bartimeo ay nagsasalita tungkol sa pinakapangunahing at kagyat na may bagay ng walang pag-alinlangan. Laboni, ibig kong muling makakita. Ang Panginoon ay nagsasalita sa atin, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Kung hindi ka ligtas, kailangan mong humingi sa Panginoon ng isang bagay na mahalaga. Gusto kong maligtas. Ano ang dapat mong hiligin kung ikaw ay naligtas na? Gusto kong mamuhay kasama ng Panginoon. Gusto kong mamuhay tulad ng Panginoon. I want to live only for the glory of God.
taparin mo ang iyong kalooban sa aking buhay. Dapat tayong magkaroon ng ganitong kagustuhan. Nagtanong si Bartimeo ng isang bagay na mahalaga at nakatanggap ng sagot. Nakikita ni Bartimeo ang mga bagay. Yeah. Ang katotohanan na ang mga mata ni Bartimeo ay gumaling ay tiyak na isang malaking pagpapala sa maraming tao. Para sa mga nakaalam na si Bartimeo ay bulag, ang katotohanan gumaling ang mga mata ni Bartimeo ay naging dahilan sa kanila na maniwala kay Jesus. You were blind. What happened to you? I want to meet Jesus. It was clear evidence for the preaching gospel. It's also saying, ang ating napagong buhay ang magiging pinakamatibay na sandata ng Ebanghelyo para sa mga taong lubos na nakakakilas sa atin. So, ang pag-ebanghelyo ay hindi ginagawa sa pamamagitan ng mga salita, ngunit sa pamamagitan ng isang pinagong buhay, transformed life. Before I was blind, but now I see. Paano gumaling ang iyong mga mata? That's why they also want to meet Jesus. Malinaw na ipinakita ng mga mata ni Bartimeo ang ginawa ni Jesus. This is our Christian life. Ang iyong buhay bago ang kaligtasan at ang iyong buhay pagkatapos ng kaligtasan ay dapat na makaiba. Totally different. Pagkatapos ay makapangyarihan tayong makapag-ebanghelyo sa iba. There is a hymnal song, Amazing Grace, right? Amazing Grace. There is a lyrics. I was blind, but now I see. I was blind, but now I see. Bulag ako noon, pero ngayon, nakakakita na ako. Iyan ang patotoo ng bawat Kristiyano. This is our testimony. I was blind, but now I see. Yeah. Ang malinaw ay nakikita natin ng tama ang Diyos at si Yesu Kristo. Before we were blind, we have no idea who Jesus is. But now, malinaw na alam natin kung ano ang tunay na kaligtasan. Ang mga naligtas ay may mga pagbabago sa kanilang buhay. Si Bartimeo ay nagsimulang sumunod kay Yesu Kristo immediately. At kapag nakita iyon ng mga tao, nagbibigay sila ng kaluwalhatian ng Diyos. They glorify the name of Jesus. Luke chapter 18, verse 43. Lucas chapter 18. Lucas chapter 18, verse 43. Basahin po natin sabay-sabay. At kaagad na tinanggap niya ang kanyang paningin at sumunod sa kanya na niluluwalhati ang Diyos nang makita ito ng buong bayan ay nagbigay puri sa Diyos. Yeah. Ang ating buhay pagkatapos ng kaligtasan ay dapat na katulad ni Bartimeo. At kaagad na tinanggap niya ang kanyang paningin at sumunod sa kanya. Iyan ang ating buhay ng pananampalataya. At maraming tao na nakakakita sa ating mga napagong buhay ay pupurihin ang Diyos.
This is true faith life. Through holy life, transformed life, we can glorify the name of God and we can deliver magandang balita. Let's all pray. Our Father God, who always loves us, we give thanks to you for your wonderful love and grace. When we were sinners, you loved us, and you redeem our all sin forever and ever by the blood of Jesus. We always give thanks to you. But we still have many difficult situations, many suffering, but we know we can overcome those trials and we can glorify your name by the help of the Holy Spirit. Always be with us and guide us so that we can live a proper faith life and deliver your word to other lost souls. We know well we are living in the last age. The second coming of Jesus is very near. And there are lots of people who are not saved around us, our family, our neighbor, and our friend. Please remember there are lost souls. We want to deliver your word to the lost souls. Please give us your strength and power and wisdom so that we can achieve your will. Always give thanks to you. We pray in the name of Jesus who always loves us. Amen. Maraming salamat po.